Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST, narito ang dapat niyong malaman sa lagay ng ating panahon. Madalas na nga na makaranas tayo ng mga pag-ulan at paminsan nga ay may kasama bang pagkidlat at pagkulog. Hindi lang dahil tayo ay nasa tag-ulan season na, kundi ito ay dahil ang ating bansa ay isang tropical country. Posible po ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa hapon o di kaya sa gabi dahil sa init na naiipon sa umaga na nabubuo naman bilang isang grupo ng kaulapan na napapaloob sa towering cumulus stage. Dito nabubuo ang cumulonimbus cloud kung saan ay umaangat sa kalangitan ang mainit na hangin na may kasamang moisture. Matapos ay patuloy na itong lalaki at dadami itong grupo ng kaulapan na magsisimula namang magdala ng pagbugso ng hangin sa mga apektadong lugar. Ayon sa NOAA, kinukonsidera na delikado ang stage na ito dahil sa maaring pagbuo ng mga hail, malalakas na hangin at pagbaha dulot ng pagbagsak ng maraming tubig ulan. Panghuli naman ang dissipating stage kung saan ay tinatawag ding decaying stage. Dito nagsisimula ang unti-unting pagbuwag ng grupo ng kaulapan dahil sa wala na itong sapat na mainit na hangin at moist para masustina ang pagbibigay ng tubig ulan. Kaya naman huwag nang magtaka at maging alerto na lamang at handa sa posibilidad ng mga pag-ulan lalo na kung mainit at malinsangan ng inyong nararanasan sa maghapon. Huwag kayong aalis, magbabalik pa kami matapos ng isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Pagbabagong inaasam unti-unti na nga bang makakamit ng mga magsasakang ipinaglalaban ang kanilang karapatan. Ayon sa bagong Department of Agriculture Reform Secretary Rafael Capaeng Mariano, ipinapangako niya na walang magsasakang mapapaalis sa lupain ng Hacienda Luisita na matagal nang pinag-aagawan at pinanatilihin ang pansamantalang kanilang mga status quo na walang sino man ang maaaring umangkin sa nasabing lupa hanggat hindi pa tapos ang issue ito. Nagbigay ng 30 araw si DAR Secretary Mariano para maayos ang gulong ito sa pagitan ng mga magsasaka at ng Cuangco family na ayon sa High Court ay unlawfully ang pag-angkin at pagkontrol sa Haciendas Luisita simula 1989. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa DOST. Itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyo nakasama, Rachel Pelayo. Magandang hapon, Pilipinas.